Dati akong nag-aalab para sa Diyos. Paano ko maibabalik iyon? Galatians 3:3, KJV. Are ye so foolish, having begun in the Spirit? Are ye now made perfect by the flesh? Kaya dati kayong nag-aalab para sa Diyos. Patuloy na nananalangin. Pagbabahagi ng Ebanghelyo sa lahat. Pagbabasa ng maraming oras. Pag-iyak habang sumasamba. Malalim na nararamdaman ng lahat. Nasasabik ka. Masigasig ka. Hindi mo mapigilan ang iyong pakiramdam. At ngayon, pakiramdam mo ay manhid ka. Pagod. Manhid. Nawalan ng koneksyon. Halos nagkasala, nagtataka. Ano ang nangyari sa akin? Ngunit, narito ang katotohanang walang sinuman ang nagsasabi sa mga batang mananampalataya. Ang apoy na dati mong taglay ay hindi kapanahunan. Ito ay pag-aalab at hindi kailanman nilayo ng Diyos na manatili ka roon. Kapag una kang naligtas, lahat ay parang bago at emosyonal. Sumabog ang iyong puso sa pasasalamat. Gusto mong iligtas ang buong mundo sa isang araw. Gusto mong ipagdasal ang bawat taong nakikita mo. Gusto mong sundin ang lahat agad-agad. Handa ka nang pumunta sa mga bansa bukas ng umaga. Maganda ang pagnanasang iyan. Pero hindi ito ang layunin. Ito ang panimulang punto. Sa kalaunan, kumukupas ang emosyon kaya mabubuo ang pananampalataya. Ang nararanasan mo ngayon ay hindi ang pagbagsak. Ito ay transisyon. Ang mga batang Kristiyano ay tumatakbo sa kasabikan. Ang mga may gulang na Kristiyano ay tumatakbo sa pagsuko. Sa una, pakiramdam mo ay malapit ka sa Diyos dahil ang lahat ay emosyonal. Ngunit sa paglipas ng panahon, tinuturuan ka ng Diyos kung paano lumakad kasama niya. Kahit na wala kang nararamdaman, hindi iyon nawawalan ng iyong sigla. Iyan ay ang pag-aaral na magtiwala sa Kanya ng mas malalim. Malinaw na sinasabi ito ng Galatia 3:3. Nagsimula ka sa Espiritu, ngunit sa isang lugar, naisip mong kailangan mong tapusin ito ng may pagganap. Kaya naman pakiramdam mo ay pagod ka na dahil iniisip ng mga batang Kristiyano na ang pagiging malapit sa Diyos ay nagmumula sa taimtim akong nanalangin. Sumamba ako ng may matinding pagmamahal. Nangaral ako ng sapat. Nangaral ako ng sapat. Nabasa ko ng sapat. Ngunit hindi kailanman ninais ng Diyos ang iyong pagganap. Gusto niya ang iyong puso. At kung minsan, para maibalik ang iyong puso, hinahayaan niyang mamatay ang emosyonal na apoy upang sa wakas ay mag-ugat ang walang hanggang apoy. Hindi namatay ang iyong apoy. Ang iyong pundasyon ay itinatayo muli. Hindi mo kailangan ng pananakit ng balahibo. Kailangan mo ng Ebanghelyo. Hindi mo kailangan ng mas maraming gawa. Kailangan mo ng mas maraming pagsuko. Hindi mo kailangang makaramdam ng malapit. Kailangan mong magtiwala na malapit si Kristo. Ang mga damdamin ay dumarating at umaalis. Nananatili ang pananampalataya. Kaya paano mo mababalik ang apoy? Hindi. Lumalampas ka sa emosyonal na yugto patungo sa matibay, matatag, at hindi matitinag na paglakad na laging nais ng Diyos para sa iyo. Pinagpapalitan mo ng hype ang lalim, adrenaline para sa katiyakan, gumagana para sa biyaya, pagnanasa para sa kapayapaan. Ngunit kung pakiramdam mo ay malayo ka sa Diyos, gawin ito. 1. Itigil ang paghabol sa lumang pakiramdam. Hindi ka tinatawag ng Diyos na paatras. Datur, tandaan na ang iyong kaligtasan ay tapos na at kumpleto sa Kanyang salita. Hindi sa iyong mga emosyon. Ang iyong apoy ay hindi namatay. Ang iyong mga emosyon ang namatay. Ang iyong espiritu ay matatag. Chatra, ibuhos ang iyong enerhiya sa pagtanggap, hindi sa pagsasagawa. Sabihin, Panginoon, hindi ko kayo nararamdaman. Ngunit nagtitiwala ako sa inyo. Pattern, bitawan ang pressure na maging kahanga-hanga. Hindi humanga ang Diyos sa iyong apoy.
Nalulugod siya sa iyong pananampalataya. Finn, magpahinga sa katotohanan na ang kapanahunan ay mas tahimik, hindi gumagalaw, matatag. Tiwala, hindi malakas, ngunit malalim. Panalangin, Ama, inaamin kong namimiss ko ang dating pananabik na naramdaman ko. Ngunit salamat sa pagpapakita sa akin na higit pa sa aking mga emosyon, ang gusto mo. Gusto mo ang puso ko. Turuan mo akong magtiwala sa iyo nang higit pa sa nararamdaman. Tulungan mo akong sumuko sa halip na gumanap at ipaalala mo sa akin na ikaw ay malapit sa aking mga tahimik Iyong na panahon. pagiging malapit Tulad sa ng aking mga madamdamin. iangkla mo ako sa ebanghelyo, hindi sa aking mga emosyon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.